Lunes na lunes nga ay walang pasok and yes, late upload na naman tayo mga kacharing. Maigi na lamang at hindi pa nga nakakaalis si ABM, samantalang si grade 7 naman ay bago lamang nagsosot ng uniforme at si Yums naman ay kagigising lamang. Bago pa lang talaga ako magluluto ng almusal nila ay meron na nga ako nababasa sa Facebook na suspended nga daw ang mga klase sa ibang lugar pero dito nga sa may amin ay hindi. Kaya nga kahit alam ko na baka nga masuspende rin ang klase dito sa may amin ay ginising ko pa nga rin ng mga anak ko para nga pumasok. At ayun nga, bago pa lamang sila naghahanda para pumasok ay nalaman na nga namin na suspende na rin ang klase dito sa may amin. At maigi na lang talaga at sa huling biyahe nga sila na school service sumasakay kaya nga yung unang biyahe ng mga estudyante na umalis na ay nagbalikan na nga. At isa-isa ko na nga kinuha ang kanilang mga baong pagkain at yung kanin nga ibinalik ko nga dito sa may kaldero. At yung baon naman nilang ulam ay inalis ko na nga sa may plastic at pagkatapos nga isinalin ko nga dito sa may tasa. Pero kung ako yung masusunod ay mas gusto ko pa nga na meron silang pasok. Kasi nga mas malakas yung gastos namin kapag nga nandito pa silang lahat. At wala rin naman tayong magagawa kung isuspindi ang klase dahil para na rin yun sa safety ng mga estudyante. At bandang tanghali naman ay naisipan na nga naming igisa or lutuin yung balaw-balaw na inimbak nga namin ng 3 araw. May nagbigay nga lang sa amin ng maliliit na hipon or yung yap-yap kung tawagin. At kapag may nagbibigay nga sa amin ng ganoon, ay ginagawa nga naming balaw-balaw o kaya nga ay alamang. Pero this time ay ginawa nga naming balaw-balaw dahil medyo matagal na nga nung huli kaming makatikim ng balaw-balaw. At marami nga nagtatanong kung paano daw kami nagpo-proseso ng paggagawa ng balaw-balaw. Ang balaw-balaw kasi ay fermented na hipon na may kasamang ang kanin. At kung ikaw ay hampok mag-asin, ay nako ay wag mo nang balaking magbalaw-balaw at maantot. Charing. Dapat talaga kapag maggagawa ka ng ganyan, ang pag-aasinin mo nga ay yung kamay na hindi hampok mag-asin. Dahil kung mag-aasin yan ay hampok mag-asin, ay nako ay hindi maganda ang kalalabasan yan. And thankful ako kasi nga meron akong kamay na hindi nga hampok mag-asin. Charing. At meron na nga akong video kung paano nga kami mag-preserve ng balaw-balaw pero sad to say dahil laging ang full storage ay ayun nga ay nabura. At mabalik na nga tayo dito sa aming niluluto bago nga kami naglagay ng kakanggata na koko mama ay nagisa nga kami ng bawang sibuyas. Isinunod na nga rin yung inimbak naming balaw-balaw ng 3 araw. Kung mapapansin nyo sa video kanina yung inimbak naming hipon na may kasamang kanin ay medyo malabnaw na. Pero nung inimbak namin yan ay talagang yan ay pang kalalapot. At syempre dahil nga may hipon at alam naman natin ang hipon ay nagtutubig kaya nga ganyan biglangan lumabnaw. At nung malagay na nga yung inimbak nating balaw-balaw ipakukuluan mo lamang siya na mahigit 1 oras para nga lumabas yung amoy kasi nga inimbak siya. Kailangan talaga na medyo malakas yung apoy para nga kumulo siya ng kumulo at mawala nga yung amoy. At nung mawala na yung amoy, ayun nga, tinimpla na namin siya ng asin, pati na nga ng Ajinomoto, tsaka nga nilagyan namin ng sili. At nilagyan na nga rin namin yan ng food color na kulay red, dahil kung hindi mo nga yan kukulayan ay ibang sagwa, ay parang suka. Charing. At nung malagyan na nga namin ng gata, ay hinalo-halo lang ng konti at pagkatapos nga ay hinango na nga. At medyo malabnaw siya pero okay lang yan kasi nga paglamig niyan lalapot din yan. At dahil meron nga kaming balaw-balaw ay nagprito nga ako ng tilapia. So ayan, kakain na ako. Ito yung aking kanin. Ito yung balaw-balaw, ayan. Grabe, sobrang harap. Ito yung isda. Wala pa si Kuya Fran? Ayan. Kain na. At yan talaga ang best partner ng balaw-balaw, ang pritong isda, mapap tilapia or kahit na bangus. At ako nga kahit nga pritong itlog lang ay solve na basta mayroon ng balaw-balaw. At masarap din siyang i-partner sa sinigang na isda lalo na nga at ayungin. Ay kain na po, yun lang, salamat.